Sa entablado ng pandaigdigang diplomasya, si Kaja Callas ay tumindig ng may tapang. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa panawagan na dapat lansagin ng Rusya ang sarili nitong kapangyarihang militar at humingi ng tawad sa kasaysayan. Subalit sa likod ng maingay na retorikang ito ay isang kontinente na nanginginig. Ang mga senyales ng takot ay hindi maitago ng matatapang na salita. Ang Europa ay nagsasalita gamit ang dalawang magkaibang dila at ang disonanteng tunog na ito ay hudyat ng isang lukdiya na nasa gitna ng matinding panik. Habang sa harap ng kamera ay nananawagan sila ng tigas at di pagyukod, sa likod ng mga saradong pinto ay tinatanggap ng parehong mga lider ang isang malamig na katotohanan. Walang arkitekturang pansiguridad ang Europa kung wala ang Rusya. Ang ingay ni Callas ay hindi manifestasyon ng lakas. Ito ay huling hiyaw ng isang estratehiyang matagal nang nalagutan ng hininga. Ang kontradiksyon ay lalong naging malinaw ng basagi ni Jean-Noël Barrot, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Pransya, ang diplomatikong katahimikan. Sa isang prangkang pahayag na yumanig sa mga pundasyon ng Brussels, inamin niya na ang Unyong Europeo ay nangangailangan ng direktang linya ng komunikasyon sa Moscow upang maprotektahan ang sarili nitong interes. Ito ay hindi lamang simpleng pagbabago ng tono o paglambot ng posisyon. Ito ay isang pag-amin na ang Europa ay umabot na sa hangganan ng kanilang mga ilusyon. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala ang bloke na maaari silang maging makapangyarihan kahit walang pakikipag-usap sa kanilang pinakamalaking kapitbahay sa silangan. Ngunit ang realidad ng heopolitika ay mapait. Kung wala ang Rusya sa mesa, ang Europa ay nananatiling isang higanteng pamilihan lamang na may maliit na kapangyarihang politikal. Ang sinabi ni Barrot ay pagkilala na ang lumang kaayusan kung saan ang Europa ang sentro ng moralidad at kapangyarihan ay naglaho na. Ang krisis na ito ay hindi lamang tungkol sa digmaan sa Ukraine. Ito ay isang krisis ng identidad para sa buong kontinente. Sa loob ng 2 dekada namuhay ang Unyong Europeo sa ilalim ng isang kasunduang hindi nakasulat ngunit epektibo. Ang Estados Unidos ang bahala sa seguridad habang ang Europa ang bahala sa ekonomiya. Ito ay isang komportableng kaayusan na lumikha ng kasaganahan ngunit pumatay sa kakayahan ng kontinente na tumayo sa sariling mga paa. Ngayon, ang modelong iyon ay basag na. Mula pa noong taong 2008, ang unipolar na mundo na pinamumunuan ng Amerika ay nagsimula ng magkabitak-bitak. Ang pag-angat ng mga bagong sentro ng kapangyarihan, lalo na ang paglawak ng grupong BRICS at ang muling pagtatatag ng Rusya bilang isang matigas na poste ng kapangyarihan ay nagpabago sa laro. Kasabay nito, ang China ay bumibilis ang pag-akyat sa hagdan ng impluwensya, habang ang Global South ay naghahanap ng mga alternatibong alyansa. Ngunit ang pinakamalaking dagok sa Europa ay hindi nanggaling sa silangan kundi sa kanluran. Ang Estados Unidos, sa ilalim ng nagbabagong pananaw sa Washington, ay nagsisimula ng tumingin sa salamin at muling suriin ang sarili nitong mga prioridad. Sa pagbabalik ni Donald Trump sa kapangyarihan, tinapos na ng Washington ang pagpapanggap na ang mundo ay nananatili pa ring gaya ng dati. Ang bagong wika ng Amerika ay nakatuon sa resource realism o ang pagiging praktikal pagdating sa mga yaman. Ang kanlurang hemsiperyo ang nagiging bagong sentro ng grabidad para sa Amerika, ang mga hangganan, ang kadena ng supply, ang enerhiya at ang industriya ang mga bagong susing salita. Bagamat hindi tuluyang mawawala ang Europa sa mapang estratehiko ng Amerika, hindi na ito ang default na sentro ng atensyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, ang mga Amerikano ay hayagang nagsasalita tungkol sa posibilidad na bawasan ang kanilang presensya militar sa Europa at hindi na ito itinuturing na bawal na paksa. Para sa Europa, ang pagbabagong ito ay katumbas ng isang lindol. Ang buong istruktura ng seguridad ng Unyong Europeo ay itinayo sa pag-aakalang ang Amerika ay laging naririyan bilang tagapagtanggol. Kapag ang pag-aakalang iyon ay nayanig, ang lahat ng nakapatong dito ay guguho. Biglang bumalik ang mga tanong na ipinagpaliban ng 20 taon. Ang Europa ba ay isang independiyenteng puwersa o simpleng dugtong lamang ng estratehiya ng iba? May kakayahan ba ang Unyong Europeo na ipagtanggol ang sarili? Mayroon ba silang sapat na industriyang pandepensa at higit sa lahat, mayroon ba silang sapat na politikal na kalooban upang gawin ang mahihirap na desisyon?
Si Mario Draghi, ang dating Pangulo ng European Central Bank at punong ministro ng Italia, ay nagsalita ng mga bagay na matagal nang iniisip ng marami ngunit takot bigkasin sa publiko. Ang kanyang argumento ay hindi idealismo kundi usapin ng kaligtasan. Nagbabala si Draghi tungkol sa isang kinabukasan kung saan ang Europa ay magiging palaasa, watak-watak at mawawala ng industriya ng sabay-sabay. Isang kontinente na nawalan ng kakayahang gumawa ng sariling produkto, nawalan ng karapatang magdesisyon para sa sarili, at nawalan ng boses sa pandaigdigang entablado. Ito ay hindi isang senaryo sa pelikula. Ito ang direksyon kung saan patungo ang maraming ekonomiya sa Europa ngayon. Ayon kay Draghi, kung nais ng Europa na magkaroon ng bigat sa geopolitika, kailangan itong lumipat mula sa isang maluwag na alyansa patungo sa isang istrukturang halos federal. Ngunit ang integrasyon ay nangangahulugan ng mas malakas na kapangyarihan ng sentro, pangkalahatang budget, at pangkalahatang utang, mga konseptong kinatatakutan ng maraming kabisera sa Europa dahil ito ay direktang tumatama sa isyu ng soberanya. Sa ganitong konteksto, ang panawagan ni Kaja Kallas na limitahan ng Rusya ang kanilang militar at nuklear na kakayahan ay tila isang mensaheng idinisenyo para lamang sa media at hindi isang praktikal na estratehiya. Ang problema ay hindi kung tama o mali ang kahilingan, kundi dahil binabalewala nito ang pangunahing kondisyon ng diplomasya. Upang makapilit ng pagsuko, kailangan mo ng mesa ng negosasyon at sa kasalukuyan, ang mesang iyon ay hindi umiiral. Ang punto dito ay hindi kung sino ang mas matigas magsalita, kundi kung sino ang mas mabilis na makakatanggap sa realidad. Ang Rusya at Amerika ay may kakayahang mag-usap ng direkta. Ang Rusya ay bahagi ng lumalawak na istruktura ng BRICS. Kung hindi makakapasok ang Europa sa espasyong ito, sila ay matutulak sa gilid habang ang bagong kaayusan ng mundo ay binubuo ng ibang mga kapangyarihan. Ang pinakamalaking takot ng Brussels ay hindi ang lakas ng Rusya, kundi ang isang mundo kung saan ang mga estratehikong desisyon ay ginagawa ng wala ang Europa sa loob ng silid. Samantala, sa larangan ng enerhiya at komersyo, binuksan ni Donald Trump ang isa pang prente. Sa isang pahayag na nagpapakita ng pagbabalik ng lumang estratehiya sa bagong anyo, sinabi niyang dapat bawasan ng India ang pagbili ng langis mula sa Rusya at sa halip ay bumili mula sa Amerika at Venezuela. Ang pagpasok ng Venezuela sa usapan ay hindi isang maliit na detalye. Ito ay nagpapakita na handa ang Washington na baguhin ang mapa ng enerhiya upang mapanatili ang kontrol. Nauunawaan ng Amerika na ang enerhiya ay instrumento ng kapangyarihan. Kung sino ang may hawak ng gripo ng langis at gas, siya ang may hawak ng leverage sa geopolitika. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi kung kanino bibili ang India, kundi kung ano ang magiging itsura ng bagong kaayusan ng enerhiya at saan lulugar ang Europa dito. Ang Europa ay isang kontinente na nakadepende sa pag-aangkat, kulang sa estratehikong otonomiya at pilit na nagtatayo ng papel sa mundo habang ang mundo ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa kakayahan ng Brussels na magdesisyon. Ang lahat ng ito ay bumabalik sa isang sentral na punto. Ang Europa ay nasa sangangdaan. Maaari nilang ipagpatuloy ang pag-aasta na parang umiiral pa ang lumang kaayusan o tanggapin na nagbago na ang mga patakaran ng laro. Ang mga pahayag ni Navarro, Draghi at Kallas ay hindi hiwa-hiwalay na pangyayari. Sila ay mga sintomas ng iisang malaking pagyanig. Ang kasaysayan ay karaniwang nagbibigay sa mga makapangyarihang bansa ng ilang dekada upang makapag-adjust, ngunit ang Europa ay kinakailangang gawin ito sa loob lamang ng ilang taon. Isang kontinente na sanay sa katatagan ay ngayon ay dapat matutong mabuhay sa kawalan ng katiyakan. Isang istruktura na itinayo upang pamahalaan ng kapayapaan ay ngayon ay dapat matutong tumakbo sa gitna ng matinding kompetisyon ng kapangyarihan. Kaya naman ang mga pahayag na tila magkasalungat matigas para mapanatili ang posisyon, ngunit bukas sa dialogo para may labasan ay sa katunayan ay lohikal na reaksyon ng isang puwersang sinusubukang manatiling relevante. Sa gitna ng tensyong ito, si Volodymyr Zelensky ay biglang naghagis ng hamon sa Europa. Humiling siya ng isang konkretong petsa, hindi slogan, hindi pangako ng perspektibo, at hindi mga salitang hindi maibabalik kundi isang tiyak na araw sa kalendaryo kung kailan magiging miyembro ang Ukraine ng Unyong Europeo.
Isang numero na maaari pang hawakan ng mga mamamayan ng Ukraine bilang isang garantiya. Ngunit 2 araw lamang ang lumipas. Ang sagot mula sa Berlin ay bumagsak na parang malamig na tubig. Si Friedrich Merz, ang lider ng oposisyon sa Alemanya at inaasahang susunod na chancellor, ay hindi lamang nagsabing hindi. Sinabi niya ang isang bagay na mas masakit pakinggan. Ang pagsali sa unang araw ng Mayo sa taong 2027 ay hindi makatotohanan. Sa politika, ang isang maliit na detalye ay minsan mas mabigat pa kaysa sa isang direktang pagtanggi. Ang pahayag ni Merz ay nagbukas ng isang gray zone o kulay abong sona, isang malabong lugar kung saan ang lahat ay maaaring patagalin ng walang hanggan nang hindi kinakailangang magsabi ng formal na hindi. Dito nakikita ang banggaan sa pagitan ng inaasahan ng Ukraine at ang matigas na istruktura ng realidad. Tinitingnan ng Ukraine ang Unyong Europeo bilang isang angkla ng ekonomiya at isang pangmatagalang siguro para sa kinabukasan pagkatapos ng digmaan. Ngunit tinitingnan ng Unyong Europeo ang proseso ng pagpapalawak bilang isang higanteng makinarya ng burokrasya na sadyang idinisenyo upang tumakbo ng mabagal na pakabagal. Ang Copenhagen Criteria ay hindi lamang slogan ng politika. Ito ay isang malamig na listahan ng mga teknikal na kinakailangan tungkol sa institusyon, batas, merkado, paglaban sa korupsyon at kakayahan sa pamamahala. Ang mga bansang nakapasok na sa Unyong Europeo ay kinailangang dumaan sa mahabang prosesong ito sa loob ng maraming taon, minsan ay higit pa sa isang dekada. Nang banggitin ni Merz ang realidad na ito, hindi lamang siya nakikipag-usap sa Kiev, nakikipag-usap siya sa mga botante ng Alemanya. Ang mensahe ay malinaw, hindi natin maaaring baliin ang istruktura ng Unyong Europeo dahil lamang sa presyur ng heopolitika. Ngunit dito lumalabas ang kabalintunaan. Kasabay nito, sinasabi ng isang komisyoner ng Europa na ang pagnanais para sa taong 2027 ay hindi lamang kay Zelensky kundi pati na rin sa maraming miyembrong bansa. Ibig sabihin, sa politikal na aspeto, ang pinto ay nananatiling nakabukas, ngunit sa teknikal na aspeto, ito ay halos nakasara. Sinusubukan ng Europa na mabuhay sa parehong estado ng sabay. Ito ang sining ng pagpapaliban na ginawang estratehiya na nangangako ng sapat upang panatilihin ang Ukraine sa kanilang orbit, ngunit sapat na malabo upang hindi mangako ng isang hakbang na hindi pa handang bayaran ng bloke. Ang problema ay ang kapayapaan ay hindi naghihintay sa bagal ng Brussels. Kung ang proseso ng kapayapaan sa Rusya ay nakakabit ng direkta o hindi direkta sa usapin ng pagsali sa Unyong Europeo, ang bawat kalabuan ay nagiging isang panganib. Sa negosasyon, ang kawalan ng katiyakan ay isang puwang na maaaring samantalahin ng kabilang panig. Kailangan ni Zelensky ng konkretong garantiya dahil ang digmaan ay konkreto, ito ay usapin ng budget, muling pagtatayo, daloy ng pera, pamumuhunan at siguro. Ang isang pangako na walang petsa ay parang isang mabuting intensyon lamang at hindi isang estratehikong commitment. Ang patuloy na pagkabigo na ito na makakuha ng tiyak na sagot mula sa Europa ang nagtutulak sa Kiev na tumingin sa ibang mga opsyon at dito pumapasok ang mas masalimuot na laro ng kapangyarihan sa pagitan ng Washington at Moscow. Habang ang Europa ay abala sa pagtatalo kung sino ang uupo sa mesa at kung ano ang mga salitang gagamitin sa mga pahayag, sa kabilang panig ng Atlantiko ay may ibang laro na ang nagaganap, isang laro na mas tahimik, mas mabilis, at higit na mapanganib para sa mga aspirasyon ng Kiev. Sa isang pribadong tagpo sa Florida, malayo sa mga kamera ng Brussels, ang sugo ni Vladimir Putin na si Kirill Dmitriev ay nakipagkita sa mga malalapit na kaalyado ni Donald Trump. Ang pagpupulong na ito ay hindi simpleng sosyalan. Ito ay manifestasyon ng back-channel diplomacy o diplomasya sa likod ng tabing. Ngunit ang tunay na nagpataas ng kilay ng mga analista ay hindi ang presensya ng mga politiko, kundi ang pagdalo ng nominado para sa kalihim ng pananalapi ng Amerika. Kapag ang isang opisyal ng pananalapi ay umupo sa mesa ng negosasyon tungkol sa digmaan, ang usapan ay hindi na lamang tungkol sa kung paano ititigil ang putukan. Ito ay lumalawak na sa mas malaking katanungan. Paano aayusin ang relasyon ng Amerika at Rusya pagkatapos ng digmaan? Sino ang magbabayad? Sino ang makikinabang? At paano babaguhin ang daloy ng pera at sanksyon? Ang presensya ng Treasury ay nagpapahiwatig na ang Estados Unidos at Rusya ay tumitingin na sa post-war order.
Ito ay isang senyales na ang kanilang usapan ay pragmatiko, transaksyonal at nakatuon sa interes mga bagay na kulang sa emosyonal at moral na argumento ng Europa. Ito ay katulad ng dalawang higante na nagkakasundo sa presyo ng lupa habang ang iba ay nagtatalo pa rin kung dapat bang lagyan ng bakod ang bakuran. Para kay Volodymyr Zelensky, ang mga kaganapang ito ay nagdudulot ng isang partikular na uri ng lamig na tumatagos hanggang buto. Sa kanyang mga pampublikong pahayag, pilit niyang ipinapakita ang kumpiyansa na sinasabing handa na ang mga dokumento para sa garantiya ng seguridad. Nagsasalita siya na parang tanaw na niya ang linya ng pagtatapos. Subalit sa parehong hininga, inamin niya ang kanyang kawalan ng katiyakan. Hindi niya alam kung ang proseso ay umausad o umuurong. Ito ay hindi pahayag ng isang lider na may hawak sa manibela. Ito ay pahayag ng isang pasahero na nakakaramdam na ang sasakyan ay lumilihis ng landas. Ang kinatatakutan ni Zelensky ay ang pagbagal ng panahon. Sa lohika ng digmaan, ang pagbagal ay nangangahulugan ng panganib. Maaari kang mabuhay sa mga pahayag ng suporta sa loob ng ilang buwan, ngunit hindi mo maaaring itayo ang kinabukasan ng bansa sa mga pangakong pag-aaralan pa namin. Kailangan ng Ukraine ng lagda, hindi tula. Dito lumalabas ang malaking bitak sa pagitan ng kahulugan ng seguridad para sa Kyiv at para sa Washington. Mula pa sa simula, sinubukan ni Donald Trump at ng kanyang mga tagapayo na isalin ang garantiya sa seguridad bilang garantiya sa ekonomiya. Ang argumento ay simple. Kung bubuhusan ng pamumuhunan ng Amerika ang Ukraine, hindi ito aatakihin ng Rusya dahil ayaw ng Moscow na banggain ang interes ng negosyo ng Amerika. Sa papel, ito ay mukhang lohikal. Ngunit para kay Zelensky, ito ay isang mapanganib na sugal. Alam niya ang halaga ng kapital, ngunit alam din niya na sa kasaysayan, ang pera ay hindi laging nakakapigil ng tangke. Ang kailangan ng Ukraine ay hard security mga sundalo, kagamitan at ang payong nuklear. Ang ilusyon ng kanlurang pagkakaisa ay tuluyan ng pinunit ni Marco Rubio nang hayagan niyang sabihin ang kinatatakutan ng marami. Ang anumang garantiya ng seguridad mula sa Europa ay halos walang halaga kung wala ang Estados Unidos. Ang mga sundalong Europeo ay maaaring magmartsa, ang mga bandila ng Europa ay maaaring iwas-iwas, ngunit ang tunay na deterrence o pampigil sa agresyon ay ang kapangyarihang militar ng Amerika. Kapag sinabi ito ng isang mataas na opisyal ng Washington, tinatanggal nito ang belo ng diplomasya at inilalantad ang hubad na katotohanan. Ang Europa ay maaaring magbigay ng pondo ngunit ang Amerika lamang ang makapagbibigay ng takot sa kalaban. Kung ang Washington ay aatras o babaguhin ang definisyon ng kanilang suporta, ang mga pangako ng Europa ay magiging marupok na papel na lamang sa mata ng Moscow at Kyiv. Ang sitwasyong ito ang nagtulak sa isang dramatikong pagbabago sa tono ng Ukraine, isang pagbaliktad na noong nakaraang taon ay itinuring na imposible. Noong taong 2022, nilagdaan ni Zelensky ang isang dekreto na nagbabawal sa anumang negosasyon kay Vladimir Putin. Noong panahong iyon, ang dekreto ay simbolo ng bakal na kalooban, isang deklarasyon na ang Ukraine ay hindi luluhod. Ngunit ang batas ay nananatiling papel lamang kung hindi ito nasusuportahan ng sapat na tagumpay sa larangan ng digmaan. Ngayon, habang ang realidad ay sumasakal sa bansa, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine na si Andriy Sybiha ay naglabas ng bagong mensahe. Handa si Zelensky na makipagkita ng direkta kay Putin. Ang pag-ikot na ito ng 180 degree ay hindi dahil biglang nagbago ang prinsipyo ng Kyiv. Nangyari ito dahil ang apat na puwersa ay sabay-sabay na humihila sa bansa pababa. Ang sitwasyon sa front lines, ang kakulangan sa enerhiya, ang pagliit ng pondo at ang paparating na taglamig. Kapag ang apat na ito ay nagsama-sama, kahit ang pinakamahusay na orador ay mapipilitang baguhin ang kanyang script. Gayunpaman, ang paraan ng paghingi ng Kyiv ng pulong ay nagpapakita pa rin ng kanilang pagnanais na magmukhang malakas. Ang gusto nila ay direktang pagpupulong ng mga pangulo at tinatanggihan ang pakikipag-usap sa mga mababang opisyal o foreign ministers. Sa madaling salita, sinasabi nila kakausapin ko lang ang may-ari, hindi ang empleyado. Ito ay magandang pakinggan sa politika sa loob ng bansa, ngunit sa estratehiya ng negosasyon, ito ay may malaking kahinaan.
Ang mga summit ng mga lider ay karaniwang nangyayari lamang kapag tapos na ang trabaho, kapag ang mga kasunduan ay plansado na ng mga diplomat sa mababang antas at ang natitira na lamang ay ang pagpirma at pakikipagkamay. Ang pagpupumilit na tumalon agad sa tuktok habang ang iyong posisyon ay humihina ay nagbibigay lamang sa kabilang panig ng dahilan upang maghintay lalo. Alam ng Moscow na ang oras ay kakampi nila. Habang lalong naiinip at desperado ang Kiev na makipagkita, lalong tumataas ang presyo ng kapayapaan. Tingnan natin ang mga kondisyong nais dalhin ng Ukraine sa mesa. Ang teritoryo at ang Zaporizhia Nuclear Power Plant. Dito, nagbabanggaan ang pagnanais at ang realidad. Sa usapin ng teritoryo, binago na ng Rusya ang kanilang konstitusyon upang isama ang mga inangking rehiyon. Para sa Kremlin, ito ay hindi na usapin ng pananakop kundi usapin ng soberanya ng Estado. Ang pagbawi nito sa pamamagitan ng diplomasya ay halos imposible maliban na lamang kung ang Rusya ay nasa bingit ng ganap na pagkatalo, isang senaryo na malayo sa kasalukuyang takbo ng digmaan. Sa usapin naman ng Zaporizhia, ang pinakamalaking planta ng nuklear sa Europa, ito ay naging simbolo ng buong tunggalian. Gusto itong mabawi ng Ukraine bilang bahagi ng kanilang soberanya at seguridad sa enerhiya. Ngunit para sa Rusya, ito ay isang strategic asset na matagal na nilang kontrolado at pinatatakbo. Ang paghingi na basta na lang ito isuko ng Rusya ng walang kapalit na napakalaking konsesyon ay isang estratehiyang suntok sa buwan. Ang mga panukalang gawin itong international zone o patakbuhin ng ikatlong partido ay tinatanggihan ng Kiev dahil sa prinsipyo, ngunit ang prinsipyo ay madalas na natatalo ng pisika at kontrol sa lupa. At sa likod ng lahat ng ito ay ang pinakamabagsik na kalaban, ang General Taglamig. Ang lamig ay hindi politikal, ito ay pisikal. Maaari kang magtalumpati tungkol sa kabayanihan ngunit hindi mo mapapainit ang isang apartment block gamit ang mga slogan. Kapag ang temperatura ay bumagsak at ang mga pasilidad ng kuryente at tubig ay nasira ng mga misil, ang populasyon ay nagsisimulang magbago ng prioridad. Mula sa tanong na sino ang tama, lumilipat sila sa tanong na sino ang makakapagbigay ng ilaw at init. Ang taglamig ay nagiging sandata na pumipilit sa mga gobyerno na pumili sa pagitan ng pagiging matigas at pagiging praktikal. Ito ang dahilan kung bakit ang tono ng Kiev ay nagbabago. Ang digmaang ito ay lumipat na mula sa yugto ng pagpapalawak ng teritoryo patungo sa yugto ng pagpapanatili ng istruktura ng lipunan. Ang tagumpay ngayon ay hindi na sinusukat sa kung ilang kilometro ang nabawi, kundi sa kung ilang ilaw ang nananatiling nakabukas at kung paano mapapanatiling buo ang ekonomiya hanggang sa tagsibol. Ang Europa, Amerika at Ukraine ay nakatayo ngayon sa harap ng salamin. Ang Europa ay nagsasalita tungkol sa mga halaga at demokrasya, ngunit nanginginig sa takot sa harap ng mga bayarin sa enerhiya at potensyal na pagdagsa ng mga refugee. Nagsasalita sila tungkol sa pagkakaisa, ngunit nagkakawatak-watak pagdating sa kung sino ang magsasakripisyo para sa pagpapalawak ng unyon. Ang Amerika naman ay nagsasalita tungkol sa pagprotekta sa pandaigdigang kaayusan, ngunit ang kanilang mga kilos ay nagpapakita ng pagnanais na bawasan ang kanilang gastos at ilipat ang kanilang atensyon sa Asya at sa kanilang sariling hangganan. Ang Ukraine ay naiipit sa gitna ng dalawang higanteng salaming ito. Nakikita nila na hindi na sila ang bida sa kwento. Ang takot ni Zelensky na maging isang item na lamang sa menu ng negosasyon sa pagitan ng Washington at Moscow ay nagkakatotoo. Ang mga desisyon tungkol sa kanilang kinabukasan ay unti-unting lumilipat mula sa Kiev patungo sa mga pribadong silid sa Florida at mga opisina sa Kremlin. Sa huli, ang yugtong ito ng kasaysayan ay nagtuturo ng isang malupit na leksyon sa geopolitika. Ang mundo ay hindi nagbibigay ng gantimpala sa tapang lamang. Nagbibigay ito ng gantimpala sa kakayahang humawak ng leverage at mapanatili ang istruktura. Ang isang estado ay maaring makaligtas sa mga bomba, ngunit maari itong gumuho dahil sa pagkasira ng ekonomiya at pagkawala ng suporta ng mga alyado. Ang tanong ngayon ay hindi na kung magpupulong ba sina Zelensky at Putin. Ang tanong ay, sino ang magsusulat ng mga patakaran ng pagpupulong na iyon? At kapag natuyo na ang tinta sa papel, ang kasunduan ba ay magiging refleksyon ng hustisya o refleksyon lamang ng kung sino ang may hawak ng kuryente at sino ang may hawak ng baril?
Ang taglamig na ito ang magbibigay ng sagot.